Magandang buhay, grade 9 students. So, ang i-discuss natin today will be solving quadratic equation by factoring. So, dito ang gagawin lang natin is, i-focus natin is yung when a is greater than 1. So, pag sinabi nating a is greater than 1, so the numerical coefficient ng quadratic term natin, ito yon, yun nandito, yung katabi ng x squared, is greater than 1. So, ano ba yung mga numbers na greater than 1? These are 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. So, kapag yan, naging greater than 1, if we're going to solve the quadratic equation by factoring, madadagdagan yung step natin, yung procedure, yung process ng pagsasolve. Okay? So, ngayon, try natin to. So, ang example natin dito is ito. So, we have 2x squared plus 3x is equal to 2. So, the first thing na gagawin mo dyan is kailangan i-check mo muna kung naka-standard form. So, if the given equation is not in standard form, kailangan mo muna siyang gawing standard form. So, pag sinabi natin standard form, kailangan nakaayos yan as quadratic term, which is ax squared, plus bx, which is the linear term, and the constant, okay, is equal to 0. So, lahat ng terms mo should be on the left side. So, ngayon, tignan natin yung equation natin. Lahat ba ng terms mo ay nasa left side? If wala, kailangan mo yung gawing standard form. So, as you can see, yung 2 natin dito ay nasa right side. So, kailangan natin yung ilipat. So, we're going to transpose positive 2 on the left side. So, itatranspose natin yan. So, magiging, yan, transpose ha. So, yung sulat ko lang ulit, 2x squared plus 3x is equal to positive 2. So, transpose natin si positive 2 on the left side. Magiging negative yan. So, 2x squared plus 3x minus 2 is equal to 0. So, eto na yan yung magiging equation natin. Ito na yung susundan nating equation. Okay? Hindi na yung nandun sa given natin. Now, once na naka-standard form na yan, ang next step na gagawin natin is get the factors of AC. Pag sinabi natin factors of AC, we need to multiply first A at saka si C. So, yung A natin dyan, ito yon, yung A, yung katabi ng x squared. So, ito yon, yun yung A. So, ang A natin is 2. Ang C natin, ito yon. Yung C natin, ito yan, nung negative 2. So, i-multiply natin yan ng negative 2. Kasi yun yung value ng C. So, multiply them. 2 times negative 2, that's negative 4. Kasi multiplication to, no? So, yan, negative 4. Okay? So, balikan lang natin yung mga rules natin sa multiplication. Pag sinabi natin product, that is the result. So, if the result is positive, kailan ka makakakuha ng product na positive? If same sign ba or different sign? So, syempre, makakakuha ka lang ng positive na result kapag same sign yung mga yan. So, pag sinabi natin same signs, ano yung pares na sign na yon? That is positive times positive kasi nga same sign. Or pwede rin both negative sila. So, negative times negative is positive. Okay? So, kapag naman ang product mo is negative, kailan ka makakakuha ng negative? Kapag naman different sign. Pag different sign, negative ang answer natin. So, ano yung pair ng different sign? It can be mauna yung positive, then multiply mo ng negative. Or, it can be negative muna, then times mo ng positive. Okay? So, yun yung mga dapat yung tandaan. So, positive, balik tayo dito, positive 2 times negative 2. So, the answer, since different signs sila, negative yung answer dyan. That's negative 4. So, once na na-multiply nyo na yan, kukunin na natin yung sign ng negative 4. Or kukunin na natin yung sign niya, tsaka yung factors. So, factors muna ng 4,
we have 1 times 4, tsaka 2 times 2. So, stop na tayo dyan kasi umulit na yung 2. Okay? Next, sign of the product. Ang sign na nakuha natin is negative. Kasi negative 4 yon. So, negative yan. Okay? So, kailan tayo makakakuha ng sign na negative? Ayan. So, makakakuha ka lang ng sign na negative kapag ang product mo, ay kapag ang mga signs mo ay different. So, we have pwedeng positive times negative, o kaya pwedeng mauna yung negative and then positive. Maliwanag ba? So, I hope na nagigets nyo to. So, once na nakuha nyo na yan, proceed tayo sa step number 3. So, in step number 3, kailangan nating makuha muna yung linear term. Sa linear term na to, malalaman natin kung alin sa step 1 ang pipiliin natin. Okay? So, linear term tayo. Linear term, ito yung nasa gitna. So, yung linear term natin dyan is, ayun, 3x. Ayan, positive 3x. Kasama yung sign. Okay? Para hindi kayo nalilito, isama nyo yung sign. Next. So, sa linear term, ang basehan natin linear term, ko-combine natin itong mga factors na to at saka itong mga sign na to. Start muna tayo. Sulat ko muna 1, 4, 2 at saka 2, then 1, 4, then 2 and 2. Okay. So, ngayon, lagyan natin ng mga sign yan. Yung una, positive 1, plus, lagyan muna natin ng plus yung mga yan. Yan. Okay? Ngayon, positive plus negative. So, lagyan ko ng parenthesis to para hindi ako nalilito. Next nyan, same din, positive 2 plus negative 2. Yung 1 naman, tapos na tayo sa positive and negative, dito naman tayo sa pangalawa. Negative plus positive. Lagyan nyo na para hindi kayo nalilito. No? Negative 2 plus positive 2. Okay, next. Kapag nandito na kayo, either mag-add kayo or subtract. Either add or subtract. Depende sa sign. Ito. Same sign ba sila or different sign? Positive 1 plus negative 4. So, since different sign sila, magsasubtract kayo. And that is negative 3. Copy the sign of the bigger number. 2 plus negative 2. So, since different sign, subtract nyo lang. So, 0 ang sagot dyan. Walang sign ng 0, no? 0 lang yan. Dito naman, negative 1 plus 4. Same sign, different. This is different sign. Kaya magsasubtract tayo. So, the answer here is positive 3. Kasi nga, 4 is the highest number, kaya positive yan. Next. Negative 2 plus positive 2. So, since different signs sila, subtract tayo. The answer is 0. Ngayon, pipiliin natin sa mga pares na to yung kamukha ng linear term. So, alin sa mga pares na yan ang kamukha ng linear term? Ayan. So, di ba positive 3x yan? So, ito niya yung pipiliin natin. Kasi ito yung may positive 3. Okay? So, kailangan natin dyan yung negative 1 at saka yung positive 4. Yan. Yan yung mga need natin dyan. So, mag-proceed na tayo sa step number 4. Alam na natin kung ano yung dalawang need natin. I-breakdown na natin yung linear term. Breakdown natin yung linear term na 3x, no? So, gagawin natin yan 2 into 2. Okay? So, kung isusulat ko yan, yung 2x squared natin kanina, nasan ba yun? Yan, 2x squared plus 3x minus 2 equals 0. So, yung 3x natin dyan, ito yon, magiging 2 yan. So, yung gagamitin natin is ito. Yan. Negative 1, tsaka positive 4. Lagyan nyo lang siya ng x. Gets? Once na nalagay na natin yan, step 5,
gugroup na natin sila. Group and factor. Yan. So, magiging 2x squared. Diba, yung 3x magiging dalawa na siya. So, minus 1x plus 4x. Yan. Then, minus 2. Saan galing itong negative 1x at saka 4x? Ang galing yan dito. Ito yan. Wait lang. Ayan. Yun o. Diba, gagawin siyang dalawa na. Yung 3x. Hindi, instead of 3x, susulat na siya as negative 1x at saka positive 4x. Ayan. Once na nagawa na natin yan, group na natin siya. So, group 2x squared minus 1x plus 4x minus 2 equals 0. So, group na natin yan. Group, group, yan. So, group ha. Group, yan. So, once na nag-group na natin yan, pwede na nating gamitin yung common monomial factor. So, common monomial factor, gagawin natin is get the GCF. Okay? So, kunin natin GCF dyan. Wait lang. Sulat natin. Yan, GCF. Ano yung GCF ng 2 at saka 1? So, 2 at saka 1, kunin natin yung factors nila. Factors ng 2 ay 1 and 2. Factors ng 1 ay 1 lang. So, ano yung GCF nila dyan? Of course, ito lang naman yung parehas nila, yung 1. So, 1 na yan. Next. Next naman, sino pipiliin natin dito? X squared or X? So, syempre, pipiliin natin yung X. Liwanag. Next nyan, gagawa ako ng space dito para hindi tayo malito mamaya. Next nyan, GCF naman ng kabila. Yan. Ano yung GCF naman ng 4 at saka ng 2? So, 1, 2, 4. 1, 2. So, ano yung parehas nila na mas malaki? And that is 2. 2. Ngayon, kung titignan nyo, ito lang yung may x, ito wala siya. So, wala tayong ilalagay na x niyan sa GCF. Okay? Pag nakuha nyo na yung GCF niyan, sulat nyo lang yung 2x squared, tsaka yung negative 1x. Mamaya, i-divide natin yan. Sulat natin yung 4x, tsaka yung negative 2. Ngayon, yan ha. Divide natin to ng, yung 2x squared natin, di-divide natin siya nito. Yung GCF, 1x. Same din dito, 1x. Sa kabila naman, di-divide natin 2. So, 2, 2. Ngayon, kunin natin yung sagot dyan. 2 divided by 1, that is 2. Tama? X squared divided by x squared minus 1. Ayan. So, ano magiging sagot natin dyan? 2x na lang. So, ito yung sagot niyan. Next. Negative divided by positive. Negative. 1 divided by 1, 1. X divided by x is 1. Kaya makakancel to. Parang nangyari dyan. Cancel na yan. Magiging 1 na lang yung sagot. Negative 1. Okay? Next naman, ito yung kailangan natin dyan. Next naman, ito naman. 4 divided by 2. So, the answer is 2. So, since wala naman tong x, walang x na kasama to, may x naman tong 4x, i-rewrite lang natin. Copy lang natin yun. Yan na yung sagot nun. Ito naman, negative 2 divided by 2. Negative divided by positive is negative. So, since parehas naman to, automatic 1 na yung sagot dyan. So, 2 divided by 2 is 1. So, ito yung mga need natin. So, as you can see, parehas lang yung mga sagot natin, no? Pag parehas yan, ibig sabihin tama yung papunta, nasa right path tayo. Okay? So, kunin na natin yung factor. So, isusulat lang natin, GCF muna. GCF, ito, ilagay nyo muna sa baba. 1x. Or simply, pwede bang x na lang ilagay ko dyan? Yes, pwede na. So, x na lang. Times,
Ito yung sagot natin kanina. Ito. Tsaka ito. 2x minus 1. Okay? Next. GCF naman sa kabila. Plus, di ba positive to? Kaya plus 2 times, yung sagot natin dito. So, 2x minus 1 equals 0. Okay? Basta ang goal nyo dito, magkaparehas yung nasa loob. Pag hindi nagparehas yan, may mali sa sagot mo. O, ngayon, factor na natin yan kasi may parehas na. So, yung factor niyan is isulat nyo muna to, yung magkamukha. Yan, 2x minus 1. Tapos, isusulat natin yan, ito. Yan. And then, times. Wala na kayong ilalagay na plus sa gitna. X plus 2. Wala nang ilalagay dito, ha? Wala nang ilalagay dyan. Okay? Automatic multiplication na. Equals 0. So, ayan na yung factors natin. So, once na nakuha nyo na yung factors niyan, madali na lang yan. Kasi proceed na kayo sa step number 6. Huwag kakalimutan yung equals 0 dito, ha? Step 6, use ZPP or the zero product property. So, kapag ganon, separate lang natin. So, 2x minus 1 is equal to 0. X plus 2 equals 0. So, unahin na natin itong nasa right side. So, ayan, plus 2. Kapag plus 2 yan, or minus 2, automatic transpose lang yan. So, transpose lang natin yan. Lagay ko lang dito para at least alam nyo kung anong ginagawa nyo. So, we have x equals, kasi itatranspose ko na yon kaya ito na yung kakopy ko. Equals, ano mangyayari sa positive 2? Magiging negative 2 siya. So, ito na yung answer natin, isa. Next naman, dito naman sa kabila. Sa kabila naman, need ko rin i-transpose itong negative 1. So, transpose natin sa kabila. Yan. Transpose muna. So, we have 2x is equal to, pag tinranspose yung negative 1, magiging positive 1. O, ang goal natin dito, maging x lang yan. Yun nga lang ang problema. May kasama pa si x at ang kasama niya si 2. So, kailangan nating mawala yung 2 na yon. So, para mawala yan, ma-eliminate yan, tignan nyo muna kung anong operation yan. So, since multiplication yan, diba, sabi ko sa inyo, pag magkadikit, yung number tsaka yung variable, magkadikit sila, that means multiplication. So, para mawala yon yung kasama niya na 2, magdi-divide tayo both sides by 2. So, divide nyo lang yan. So, makakancel na to. So, we have x is equal to 1 over 2. So, ito na yung sagot nun. Okay? So, ang roots natin yan are 1/2 and negative 2. So, yun yung sagot natin. Okay, maliwanag? I hope naintindihan nyo to. So, magbibigay pa ako ng another example para mas magets nyo.